Nako, ay heto ang sinapit ni Sara Duterte. Hindi ho nakalusot sa ICC. Biglang hinarang ng ICC sa labas ng kulungan diyan ho sa Dahig, Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Hindi ho nakalusot itong si Sara Duterte sa ICC. Biglang hinarang itong si Sara Duterte diyan ho sa Dahig, Netherlands. Nako po, ay marami ang magpapasalamat dito. Pipira ang kanyang mga tagasunod. Mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo itong usapin na biglang hinarang, hindi nakalusot si Sara Duterte dito ho sa matitindi na ICC diyan po sa Netherlands. Nako po. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo na huwag kaligtaang panoorin, pakinggan ang vlog na ito sapagkat, nako po, ay mainitinit pa ang inyong matutuklasan, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy at ibahagi ko po sa inyo ang complete details nito, itong pagharang na ito. Isang like muna, mga kaibigan, sa video na ito. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Nako! Ay ito na, sabi na darating ang araw, lumilipas ang araw, ay marami pong kapanapanabik na pangyayari tungkol dito sa usapin ng ICC. Ang unang nakulong ay itong si Digong Duterte na hanggang ngayon ay nakasalukuyang nakakulong diyan po sa kulungan ng ICC sa Netherlands. At syempre ito ang mas matindi. Biglang pagharang kay Sara Duterte ng ICC. Bibigyan po natin ng linaw, mga kaibigan. Ibabahagi ko po sa inyo ang anumang katibayan at resibo. At samahan niyo po ako na talakayin ito, mga mahal kung taga-subaybay. Eto na, nako, shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Eto, matindi ito. Pero sa telepono lang niya bumisita ulit sa ICC detention facility si Vice President Sara Duterte. Pero sa telepono lang niya nakausap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline na palitan yan si Mon Galvez. Mon, ilang oras ang phone call na magkaba? Nako, ay heto. At pakinggan po natin, mga kaibigan, kung paano naharang dito itong si Sara Duterte ng ICC. O kung marinig nyo po sa binagi ko sa inyong balita buhat sa News 5, ay by telephone na lang nakausap ang kanyang ama. Ay hinarang paano pa makakausap ng personal ni Sara Duterte itong si Digong Duterte na kanyang ama. Ay hinarang na po ng ICC. Yari ka ngayon. Ay nagkita ba mag-ama? Hindi ho. Ito po ang complete details. Ibabahagi ko po sa inyo. Jess, inabot ng mahigit kalahating oras yung naging phone call ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang muling pagbisita dito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi kasi nakaschedule ngayon ang bise para dalawin ng kanyang ama, pero ay kalokohan mo? Yun ay Netherlands. Sara Duterte, hindi yan Pilipinas. Yan po ang ikangapoy sanhi kung bakit naharang itong si Sara Duterte. Mantakin nyo, pupunta sa isang kulungan diyan sa Dahig, Netherlands upang dalawin ang kanyang tatay. Mga kaibigan, ano ang nangyari? Bakit nga siya hinarang? Kukunin ka rin ng ICC ba? Kung bakit ka hinarang? Ito po ang totoo, mga kaibigan. Panoorin po natin. bigyan naman ng ICC.
Hindi kasi nakaschedule ngayon ang bise para dalawin ng kanyang ama, pero pinagbigyan naman ng ICC na magkausap ang dalawa sa telepono sa wikang Ingles, lalo't recorded ang naging tawag. Sabi ni VP Sara, ito raw ang pinakamahaba nilang phone conversation ng ama. Kasabay nito, aminadong nabahala ang pamilya Duterte dahil hindi pinayagang ipasok sa detention center ang mga gamot ng dating Pangulo mula sa Pilipinas. Gayunman, siniguro naman daw ng ICC na maaalagaan nila si Digong. Sadyang Ayan po mga kaibigan. Nabanggit po natin, disclaimer lang po. At pinapaliwanag ko dito, baka mamaya ma-misinterpret yun na naman. Yung iba, ayaw ko naman kayo mabiktima ng mga fake news. Nasabi nga po natin na itong si Sara Duterte ay naharang at yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Mismong diyan pa, hinarang. Maliwanag po dito na mismong diyan sa kulungan, papuntang kulungan, sa labas pa ho, hindi sa loob. Sa labas ng kulungan, hinarang ng ICC itong si Sara Duterte. Sandali po, patapusin muna natin ito bago natin bigyan ng linaw yan, mga kaibigan. hindi lang daw sila sanay na nagpapainom dito kaagad-agad ng mga gamot. Sinabi rin ng bise na nakatanda na siyang bumalik ng Pilipinas matapos maisumite ang mga dokumento na kukumpleto sa legal team na dedepensa sa kanyang ama. Nilinaw din nilang KKB o kanya-kanya raw silang bayad, silang pamilya sa pagpunta rito sa Dahig para samahan ng dating Pangulo. Nako, drama queen na naman ito, pabiktima. So, unahin po na natin, mga kaibigan, itong salitang hinarang, si Sara Duterte. Maliwanag naman po, hindi po siya naka-schedule, nadadalaw kay Digong Duterte diyan sa kulungan ng ICC. Ba't kusa po siyang pumunta para dalawin na may dala po siyang gamot? Ilang linggo ka na dyan, Sara Duterte. Hindi mo pa ba alam ang rules and regulation ng ICC na kailangang mag-online, booking ka muna, magpaalam by online, at kung papayagan ka ay saka ka lang dadalaw. Tapos ngayon mag-automatic ka, nadadalaw sa iyong ama, na ang resulta kaya ka hinarang pati ang dala mong gamot ay dahil hindi ka nagpapaalam. So maliwanag po dito, mga kaibigan, hinarang si Sara Duterte ng ICC diyan po sa labas ng kulungan na ang dahilan ay ayaw siyang papasukin dahil wala siyang schedule para dalawin. Kaya nangyari by phone na lang sila nag-usap ng kanyang tatay at hindi nagkita ng personal. Ay buti nga't pinagbigyan ka pa ng ICC, di ba? Na makipag-usap sa phone o binigyan ka ng konsiderasyon. Huwag mong pairalin, Sara Duterte. Ang ginagawa mo dito sa Pilipinas na basta-basta na lang kapag ginusto mo. Netherlands yan, hindi yan Pilipinas. Sa bagay, hindi na ngayon nakakalusot. Ang pagwawala mo dito sa Pilipinas, kung makalusot man, ay papansinin na at may kalakip na kaso. Huwag mong intayin mangyari diyan sa iyo sa Netherlands yan. At baka pusasan ka dyan bago ka umuwi. Ito pa, nako, matindi to. Hindi raw sila tatanggap na anumang donasyon at kung kakailanganin, magbebenta na lang ng mga gamit para may magpambayad o panggastos. Dagdag pa ng bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisya sa ginagawang investigasyon ng Senado sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero sana raw, hindi na ito mangyayari pa sa ibang Pilipino. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan sana daw ay hindi na mangyari sa kapwa Pilipino ang nangyari sa kanyang tatay. Diyan ka nagkakamali, Sara Duterte, nananaginip ka ng gising. Yan ay kasunod na mangyayari kay Bato. Yan ay kasunod na mangyayari kay Bongo. Yang nangyari sa tatay mo ay may kasunod na pwedeng mangyari rin sa iyo. Dahil nasa website ng ICC na mayroon pang siyam nakasangkot na iniimbestigahan sa crimes against humanity ang ICC na hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Nabanggit na iniimbestigahan, nakasangkot Bato, Bongo at Sara Duterte na pangalan. Kaya't nagkakamali ka, Sara Duterte, na sasabihin mo na sana ay wag na mangyari sa ibang Pilipino ang nangyari sa tatay mo. Hindi pipwede yun. Dahil mangyayari pa yan. Dahil may kasangkot ang iyong tatay. Saka po natin bigyan ng parto yun, yung mga huling sinabi
ni Sara Duterte. Ang maliwanag po dito mga kaibigan ay hindi ho nakalusot sa ICC itong si Sara Duterte dahil biglang hinarang ho ng ICC itong si Sara Duterte diyan sa labas ng kulungan sa Dahig, Netherlands. Isang like ko sa video na ito mga kaibigan. Siyempre ang cause ng pagharang ay hindi ho pinapasok sa kulungan. Muli po, bye-bye. Palakpakan.